Nangyato mga to eh. Eto, tingnan niyo yung mensahe ng Pangulo natin. Kasi may nagtanong sa kanila eh. May nagtanong eh. At saka sinasabi nila katindinag na ano na ito daw ay pre-recorded yung meeting ng Pangulo with the with the National NDRRMC, National Disaster Risk Reduction Management Council. Ha! Yan. Ano daw yun? Kasi yung damit ni PBBM noong July, nung Karina, yung pula yung jacket, suot din niya exactly the same yung suot ni PBBM. Kaya sabi nila, di ba nakaputing panloob no? Nakaputing panloob pa rin uli. Sabi nila, ano daw, pre-recorded. Tapos, sumakay pa nga ng helicopter, pre-recorded pa rin daw yun. Anak ng putya. Ngayon, nagsalita nga ho, kaya ito yung papakita ko sa inyo. Because lumabas yung yung report, yan ang kailangan ninyong tignan. Do I look sick? Yan ang kailangan natin bantayan. Mga fake news na ganyan. Huwag kayong naniniwala. Okay, tingnan nyo, sino yung nasa likod? It was Gibo Teodoro. Di ba? Si Gibo Teodoro yan nandiyan sa bilikuran ng Pangulo. Oh. Yan din yung yan yung meeting nila. Tapos ito yung sinasabi niya. So, if this is pre-recorded, bakit 'Di ba? Actually, itong meeting na ito, may nabanggit nga, 'di ba, kaninang umaga, minumura natin tong PCO na walang kwento, walang silbi. Sabi ng PCO, kagabi may media raw na nagtanong sa kanila. Okay, so, kung titignan natin, maaring totoo po na ito po ay pre-recorded at ito po ay kagabi. Okay, so ibig sabihin, habang nasa kasagsagan ng pag-aalala ang mga nagmamahal sa ating Pangulo, sa ating unang ginang, dahil nga po sa totoo namang nakakabahala yung kanilang sinabi, dahil wala tayong update, di ba? Na wala man lang nagpasinungaling, walang nag-falsify o nag-rebat doon sa sinasabi ni na Jay Sonsa, ni na Alejandro, na tsaka ni Harry Roque, yung mga yan, na patay na ang Pangulo. Ayaw lang nila sabing patay na ang Pangulo, pero ito yung ibig sabihin ng code blue, na wala na talagang electrical, kumbaga sa battery, wala nang electrical charge yung puso ng tao. Tumigil na, wala nang pump, wala nang kahit konti. Hindi na pwedeng yung kinokuryente, yung defibrillator, hindi na po pwede yun. Diba? Kailangan ng tsaka kung totoo po nangyari ngayon, sabi nga ni Carl Clea sa GC namin kaninang umaga, kung totoong nangyari yun, isipin mo, nag-code blue ka, tapos na-revive ka, and then uuwi ka na. Di ba? Yan yung problema kapag ka-DDS ka, kailangan mong magpakatanga. Yes, ito sa pre-recorded kagabi. Ibig sabihin, kagabi pa lamang tinatrabaho na ng Pangulo. Tinitingnan na nilang maigi yung situation. Tapos, pagdating nito, kinabukasan, which is today, ay sumakay pa nga siya ng helicopter at nag-ocular inspection. Yan rin sinabi sa amin sinabi rin ng taga-PCO ng contact namin doon, nag-reach out sa amin. Na actually may cabinet meeting pa nga, tapos alam ko meron pang drill. Parang yung, I'm not sure kung yung pagpunta doon sa hospital, ito yung routine. Palagay ko routine medical check-up nila to ng ating Pangulo. Ginawa na rin nila to dati nung bago mag-SONA di ba? At saka sa panahon ngayon, Diyos ko, kailangan. Pagka may maramdaman kang konting sakit-sakit sa katawan, lalo na matanda na yung ating presidente. Hindi na, cute lang yan, pero Diyos ko po, magsi-70 years old na yung presidente natin. Di ba? Of course, alam ko namang matalino po kayo. Di ba? Kaya sinasabi ko yung mga DDS yung mga DDLIS ang mga TAN-GA. Ito pa sinabi ng Pangulo. Pero ito sinabi niya ito yung dapat nating bantayan. Kaya nga po ko, nanggigigil na naman diyan po sa PCO. Kasi sinabi ng Pangulo dapat nating bantayan. Pero etong mga tarantado diyan sa PCO natin, ang polisiya po nila, kapag hindi daw po reliable ang naglabas ng maling balita, hindi raw po nila papatulan. Kailan ka ba makakakita? Meron po ba talagang Meron po ba talagang reliable na fake news peddler? 'Di ba? Kaya nga fake news peddler. Kasinungalingan, mali ang balita. Ibig sabihin po ng PCO sa kanilang polisiya,
wala silang gagawin, kukuya-kuyakoy na lang sila, 'di ba? Tapos etong ating pangulo, sabi nga ng pangulo natin dito, ito yung ating bantayan. O, tingnan niyo. Because lumabas yung yung report. Yan ang kailangan ninyong tignan. Do I look sick? Yan ang kailangan natin bantayan. Mga fake news na ganyan. Huwag kayong naniniwala unless it comes from a credible source. Tama, ang dami kong kaibigan tumawag sa akin. Okay ka ba? Okay ka ba? Wala. Sana all may phone number ng Pangulo, no? Kalukuhan lang yan. You were in the palace sa bahay niyo kahapon, sir? I was in the most of the day, yes. I had a meeting in the morning. I had a command conference with some of our commanders. And I spent the rest of the day reading my briefs and doing paperwork. Nagulat lang ako when they said that there was a medical emergency. Okay, dito sa sinabi ng Pangulo natin, wala siyang binanggit dito na nagpunta ng hospital. Ay, inantong mga to talaga, maharli ka. Medical emergency. Sir, which is why we were asking you directly. Kaya po, Yeah, well, it's totally and completely fake. I do not even have a cold. I do not have anything wrong with me. I'm fine. Thank you for your concern. Yes, sir. Okay. So ngayon, ito kasi mga pinagsasabi ng mga inpatient na yun eh. Kaha. Okay. Ang cute oh. Kung gagawan mo ng caption eh, no? Ay! Parang bagay na bagay kay Jason sa ano. Oh, 'di ba? Parang bagay na bagay, nakatulog lang. Oh, nakatulog lang. Kami peng no, parang nakatulog lang. Sila yung masarap paglaruan eh. Pag sila pinaglalaruan, nagagalit. 'Di ba? Tapos si Akla naman, si Boy Sampal. Ito, meron ng 3 outstanding na disbarment cases. O idagdag nyo pa ho ito pang-4. Tsaka sana naman po Supreme Court, wag naman ho kayong kukupal-kupal. Ang gawin nyo, labas nyo na yung decision, i-disbar nyo na. Nakakahiya. Lang yan, meron na nga kayong mga imahe na ang abogado nagsisinungaling, malalaman mo the moment they open their mouth. Oh, eto po ay abogado, etong si Akla. 'Di ba? Hindi, bakla naman talaga to eh. Yung namatay na pinagraratrat ng mga pulis na sangkot sa illegal drugs, si Red Santillan, syota niya yon. Kaya nga eh, 'di ba? Alam mo kung kaibigan mo lang na ganun yun, hindi ka yung parang talo mo pa yung pamilya na namatayan eh. 'Di ba? Oh, ito naman si Harry Roque, si Akla, isa rin ho ito sa nagkalat ng lagim. Ngayon, merong ngang inaanak si na PBBM, si Jay Bago. And ito, nakuha ko to kanina, itong material na to, kay Contreras. Okay? So, thank you sa'yo. Hindi ako nakapagpaalam. Nasa FB niya eh. Sabi niya, kasi blinak ako ni Harry Roque. So, pag type ko ng Harry Roque, dito ko napapadpad kay Contreras, kay Benji. Sabi, code blue or code red? At the moment, me wearing blue and my wife batin in red with our beloved Ninong President, Bongbong Marcos, and Ninang First Lady, Attorney Liza Marcos. So, eto si Bago, asawa niya. Ito si na PBBM. Okay? Ito yung post ni Harry Roque. Na-deleted na po. Deleted na. Diba? Delete din naman talaga, post. Hi, itong mga to, post bura. Yan. Sabi niya, ang sigurado, sabi niya, what is certain is Bongbong and Lisa made it to the Guinness Book of World Record as the first presidential couple having a co-fight. So, sabi niya, ang sigurado raw, no? Na tagang totoong nangyari, etong si F. Elisa at si PBBM raw, nakapasok na sa sa Guinness Book of World Records bilang kauna-unahang first couple na nag-away, nagpatayan, dahil lamang po sa cocaine. Yeah. At sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan,
andito nagsakitan sa kanilang kwarto. Imbis daw po na magmahalan, magtotnakan, doon maglambingan. Yan. Ngayon, ito ho yung pinaka-author pala ng Code Blue na yan, itong gagong ito. Na dati pong Presidential Assistant for Economic Affairs to the Philippine President, FBR. Yan ho. Si Jose Alejandrino na nasa Andalusia, Spain. Yan, isa hong Kapampangan, isang McKinney. Kita nyo ako, hindi ito isang concerted effort. Tingnan nyo, pare-pareho lang yan, pinagkalat-kalat lang nila. Ayan, ito yung sinasabi nila. I have been looking at the report from an Intel officer and the version of Maharlika in her recent posting. So kasi Maharlika po, binago niya ng konti yung kwento. Okay, sabi nila rito, there was a violent struggle that most likely was caused by an overdose of coke. The former loving couple no longer aware of what they are doing. Bongbong turned blue due to shortness of breath caused by stress. The poor fella is 66 years old, blah, blah, blah. Diba? Ito. Both were rushed by helicopter to St. Luke's, where Lisa was treated for her head wound. Number 4 naman, apparently, upon doctor's order, Bongbong was flown to a mansion in Batangas, which an Intel officer said was a safe house to keep baby Bongbong out of public sight due to his miraculous regression to childhood. If so, he has turned into vegetable and as I had predicted in an earlier posting. Tinignan ko yung post ng taong ito. Langya, kapag hindi kanya friend, wala ka makikita mga ganyang klaseng information. Pero yung mga post na in-screenshot po ng kanyang mga tropa, makikita nyo talaga na wala nang inatupag ito kung hindi talaga mag-fake news laban sa Pangulo. Hindi, actually, maalala ko lang, ginamit ko nga pala yung isang account ko. Kaya ako nakita yon. Okay, so ibig sabihin, naka-restrict ako rito sa kanya na very limited lamang yung makikita ako because we're not friends. Eh, yung isang account ko, mukhang friends kami. Kasi, familiar siya nga pala sa akin dahil marami nag-add sa akin dati nung Uniteam campaign, during the Uniteam campaign period. Eh, so, yun yung pinakalat nila nito ni na Ed Alunan. Yan. Ito si Akla, Glenn Chong, ito yung sinasabi niya na under the Section 12, Article 7 ng Constitution, kapag ganyang may sakit nga, kailangan ipaalam na sa taong bayan, diba? Kasi national concern na yan. Kaya sabi ko rin, marami nga naman talaga nag-alala. Maging ako, nag-alala rin ako kasi mula nang pinost nila yan, walang taga-PCO na nagdi-debunk nito, walang nag-reach out sa amin, na nagsasabing hindi totoo yan, wag niyong paniwalaan. Kami pa ang nag-reach out sa kanila. Diba? Kaya nga sabi ko nga kanina, ang ginagawa ninyo, parang ginagawa nyo kaming mga ogag sa, imbis na tulungan nyo kami sa pag-debunk ng mga kahayupan ng mga ganito, ang ginagawa ninyo, ang tangkain ba namang oferan pa kami pampalubag loob o Consuelo de Bobo 500 pesos pang load. Walang yan to. Hindi ko kami mukhang pera. Hindi kami after doon sa pera. Ang nakakainis lang ho rito, yung kanilang kakulangan sa kanilang trabaho para maipagtanggol ang Pangulo ang ating bansa. Kasi representative ng bansa natin, ang ating presidente. Si PBBM po, ang ating pinaka number 1 na representante sa buong mundo, hindi lang po rito sa bansa natin. Di ba? Kaya dapat yung mga ganyang fake news, total sabi nga nila, nung Mayo pa, labanan daw. Labanan. Tapos wala silang gagawin. Ginagawa nilang polisiya, katamaran. Kapag unreliable yung nagbalita ng fake news, hindi nila papatulan. Gago lang tong mga to talaga. Diba? Kaya ito nga, sinabi na nga ng presidente, narinig nyo kanina, yan ang dapat natin bantayan. Palagay ko dapat either baguhin ng PCO yung kanilang napaka walang kwentang policy. Obviously, nga nalaman natin na yung hepe nila ay tauhan pala ni Gloria Arroyo. Na alam niyo namang isang taksil, isang yaya ni Sara Duterte, ni Pusit, di ba? So what do we expect? So hinuhudas ang ating Pangulo. So Mr. President, ikaw naman ang presidente ng Pilipinas, di ba? Lahat ng mga appointed diyan po sa iyong pamahalaan ay they serve at your pleasure.
Ibig sabihin, pwede mong sipain niya kahit mamaya lang after this live. Sipain niyo na yung mga taga PCO na yan, 'di ba? Hindi hindi mo deserve, hindi deserve ng taong bayan na pinasasahod ng aming buwis, ganyan ang polisiya. Kinokonsente yung mga fake news peddlers. 'Di ba? Dapat po itong mga katulad ng mga taong ito ay panagutin. Kung ating presidente, hindi naman siya mag-aksaya ng panahon sa mga to, well, kayo hong mga nasa ahensya ng gobyerno, Department of Justice, etong yung Solgen, 'di ba? O kung sino sa inyo ang dapat na magsampa ng kaso laban po sa mga taong ito, ang ating kapulisan. Palagay ko ang Department of Justice eh. Tapos itong ating PNP, 'di ba? Pagdadamputin niyo yung mga taong 'yan. Hmm. Ito pa yung post ni Harry. This from the former presidential advisor on economic affairs, si Alejandrino, 'di ba? Yan, both were rushed by helicopter to St. Luke's. Samantalang nagkaroon pa nga ng event ang ito sina FL kagabi. Oh, yan. Oops, yan. 'Di ba? Kaya dapat talagang etong mga taong ito, kastiguhin ito, papanagutin ito. Kahit na sabihin pa nila na ang ginagawa ng gobyerno ay pinipigilan yung freedom of expression, mga ganon, hindi. 'Di ba? Hayaan ninyo ang korte mag-determine. Pero dapat sa panig ng gobyerno, para masabi natin na kayo mismo isinasaalang-alang nyo rin ang peace of mind ng taong bayan. Dahil nakakagulo naman talaga po ng isipan ng mga tao yung mga ganyang klaseng maling balita. Ito na nga lang sabi ko paano kung si Sara Duterte naniwala sa inyo? Biglang pumunta ng harap ng judge at sinabi na, Your Honor, gusto ko pong mag-take ng oath. Di ba? kasi sa balita, code blue na ang Pangulo. Oh. Ibig sabihin nito, kailangan na lamang dito ng formal declaration na patay na Pangulo. Kailangan may gaganap. Merong acting president. Di ba? Alam niyo naman yun, engot-engot yun. Oh. Di ba? Parang yung mga vloggers lang din nila. Ay, nako. Okay? So, iwan na natin ito. Sanay na sanay sa fake news sa mga damuho eh.